Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika na bigla ang buong sambayanan matapos kumalat ang balitang kritikal umano ang kondisyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, nag-aagaw buhay daw ang Pangulo at kasalukuyang nasa ilalim ng masusing gamutan sa isang ospital. Bagamat tikom ang bibig ng Malacanang, mas lalo lamang nadadagdagan ng pangamba ng publiko hinggil sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Ngunit mas nakakagulat, may mga ulat na nagsasabing kapag nagkamalay si PBBM, nakahanda na raw ang mga otoridad para isilbi ang mga inihaing kaso laban sa kanya. Umano'y may warrant of arrest na nakabinbin na lamang sa sandaling ito at hinihintay lamang ang tamang oras upang ito'y ipatupad. Ayon sa mga insider, matagal nang iniimbestigahan ng Pangulo ukol sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon at anomalya sa pamahalaan. Samantala, nagiging palaisipan sa publiko ang katahimikan ng palasyo at ng mga opisyal ng gabinete. Marami ang nagtatanong kung bakit walang malinaw na ulat na inilalabas hinggil sa tunay na kondisyon ng Pangulo. Nagdulot ito ng samot-saring haka-haka at spekulasyon na mas lalong nagpapainit sa issue. Maging ang isang kritiko at personalidad sa politika ay nananawagan na ilantad sa publiko ang katotohanan. Sa ngayon, mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad sa paligid ng ospital kung saan umano nakakonfine si Marcos Jr. Nananatiling nakatutok ang sambayanan sa susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga law enforcement agency. Ang tanong ng marami, kung sakaling makaligtas at magkamalay ang Pangulo, haharapin ba niya ang batas o may pwersahang pipigil upang siya ay mailigtas muli? Ang sitwasyon ay patuloy na tinututukan ng publiko. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ay, nako. Trending natin yun. At ay isa pa na bangag. Ayun, inubukan na. Kailangan makilala. Kinakarma na tayo. Makilala ang pangatlong tipo para sa bangag. Ay, Lalo, nababalo ko na ako dito. inaano ka ni Bangang. Oo nga. Kinukulam. Kinukulam pa tayo. Ayun. Butut. Habang kinukulam si Smokes. Ay, nako. Pareho tayong kinukulam. Ngayon. Oo nga. Dapat natin yung briefing ni Inday Sara kanina. Ako nahabag ako dito. Kasi parang nag-open up siya sa publiko na bagamat mas malungkot itong pangyayari na pag-aresto kay Tatay Digong, isang naging mabuting resulta ay nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang kapatid na babae na si Veronica. Ibig sabihin, inaamin niya na bago napadala sa Hague, wala silang relasyon ni Veronica. Hindi ganun ka, ano? Oo, talagang sinabi niya talaga, finally, I have a relationship with my sister, no? So ako naman, talagang maybe God works in miraculous ways, mysterious ways. No? Sabi niya, hindi po pwede na hindi kayo buong bilang pamilya, ano, at kinailangan na magkaroon ng ganitong pangyayari para magkaroon ka ng relasyon sa mga kapatid mo, no? At mukhang ang sabi nga nila ni Kitty naman kanina, nagkakaisa na yung buong pamilya. Natin, alam mo naman ito, Tatay Digong kasi, ang dami naman kasing love to his life, no? Ngayon, all the love of his life ay nagkakaisa na ngayon, no? So wala nang hidwa sa kita, nagkakaisa sa suporta ni Tatay Digong. So sa akin, you know, hindi naman dapat sinabi na ni Diti Sara yun, pero nakikita mo na totoo si Inday Sara na talagang inamin niya na before itong trahedyang ito, meron talaga silang distance ni PRD. Yeah. Kasi nagkaroon siya ng moment yung PRD namin. Ako miski nagtatrabaho na ako spokesperson, hindi ko alam talaga kung anyo na kanilang relasyon. Pero nanggaling na mismo kay Inday Sara. No? Hindi na siya nagkaroon ng relasyon kay Veronica, nagkaroon na siya talaga mabuting relasyon sa tatay niya. No? Na hindi niya ever na-experience bago itong pangyayari. So kung siguro may magandang naidulot nga yung pag-kidnap kay PRD ng mga bangag, eto yung naging closer sila. At not only that, yung mga Filipinos all over the world nag-gain ng friends, di ba? Yung community laging naging stronger, yung mga sama, nakikita mo naman kanina doon. At sa relation ng magkapatid,
alam mo, mararamdaman mo kasi talagang up close kami ni Spokes, ano? Yung talagang yung sister nila bonding, ang sweet nga eh. 'Di ba? Ang sweet nilang dalawa na parang talagang talagang silang mag-ate, pero yun nga lang nagkaroon sila ngayon ng chance na talagang malapit sa isa't isa at yun ang pinaka maganda, Spokes. Kasi naman si Inday Sara lumaki, 2 barako, no? Yun nga. Siguro nakipagpupakan pa siya dun sa dalawa niya lalaking mga barako, no? Finally, meron siyang babaeng kapatid na pwede rin niya api-apihin. Sabi nga niya, lang, may papagalitan na may siyang papagalitan sister. na akong sister. Oo. Dati, nakipag-upakan siya sa mga barako niya mga kapatid. Siguro, baka. baka. Meron siyang papagalitan Hindi ng kasi baby yung sister. era, yung panahon namin, ganun talaga eh. Yung sa mga kapatid. makipag-away o kasi tayo kung mga lalaki. babae. Hi, Gracia, ha? Yung mga upak mo sa akin, ha? Huwag mo kakalimutan yan. Kapatid ko si Gracia. I love you, sister. Napakan ka ba nun? Ay, naku, plabo nung pakan yan. Oh. Kasi yun naman, siya na lang naging babae kasi matay pa nga rin. So siya lang na naging kaisa-isang babae, di ba kaming barako? Siyempre, ibang klase yun. Bagamat mahal naman namin siya talaga. Ganun naman, Kaisa-isang nung sister. panahon natin. So I'm sure ganun din yung dalawang lalaking barako. Si Inday Sara dahil siya yung the only sister, no? Pero kaya naman, astig yun. Walang choice si Inday Sara kundi maging astig. Kasi nga kasama niya, bumboy niya, 2 barako, no? So ngayon, sweet na sweet sila na kanyang little sister. Little sister, oo. At pareho silang maalindog. Maalindog. At pareho sila talagang wow. Wow, at Ang saka strong ganda. personalities It's talaga. Strong personality. Nga. Pero folks, eto na nga, diba nandun tayong dalawa. So na-witness natin kung ano yung mga, mga questions doon. So recently may nagtag sa akin, itong radio, may nag-send sa akin na ang sinasabi doon, may tinanong ko kasi si Inday Sara, gusto ko lang linawin. Narinig mo yun, sabi ko, Inday Sara, sinisi ka ba? Sabi ko, muli. Sabi ko nga, muli eh. Kasi syempre, yung nangyari na nagpabudol siya kay Bangag, pareho tayo. So ang question ko doon, Spoke, so matatandaan mo, sabi ko, VP Sara, sinisi ka ba ni PRRD na yung reason kung bakit nandoon siya sa loob ngayon dahil sa'yo, yun ang minimin ko is nakipag-tandem siya kay Bangag. Kasi nasabi naman nung Bombo Radio, kayo Bombo Radio, kaya kayo namumura ng Jutang Ginina. Kasi nagdanakaw na nga lang kayo ng clips, nagsisinungaling pa kayo. Ang sinasabi nyo na pinahiya ni Inday Sara o napahiya ang vlogger. Saan napahiya doon? Wala pong pahiya. Ang sabi talaga niya, ay wala namang gano'n, wala namang pagsisisi. Yes. Baka, sinasabi niya, make your own history. Yeah. Ako naman, dahil ako'y dalawa, alam ko ayaw na ayaw ni PRRD na makipag-partner siya tandem kay Marcos Jr., no? Pero ano magagawa niya? Talaga namang abogada yung kanyang anak, no? At saka astig din, no? Pag di pumayag yun sa hindi niya mapipilit, no? So, talaga naman pong wala namang mali siya doon sa sagot ni Inday Sara. At saka sa tanong. Yeah, at saka sa tanong. Bombo Radio Coronadal. Panoorin, tila pinahiya ni VP Sara Duterte ang isang vlogger sa maling impormasyon na nakalap niya na siya ang sinisisi ng ama. Kaya ito nakulong. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang tanong is, hindi ka ba sinisisi? Hindi ka ba sinisisi ni PRRD? Na ganitong estado ngayon kasi nga dahil pag-tandem ka. Kay Bangag. So, hindi po sabi ka na, ikaw talaga ang dahilan. Oo. Kaya ganito nangyari. Ang tanong is, sinisi ka ba? Kumbaga, no? So, hindi po ganon ang konteksto. Nandun po ako, katabi ko si Marty, ipapagkatabi kami habang nagre-live kami at nagtatanong siya ng no? So, wala naman pong ganon. Alam mo, pero patawarin mo na ang RMN na Coronadal. Kala ko yung mga yan. Yung Maguindanao Massacre, kakampi sa amin yan. Dahil yung pag-cover namin dun sa pagpatay ng 58 victims sa Maguindanao Massacre victims. No? Okay. So tingin ko, dahil nga wala silang reporter dito, baka mamaya nakuha lang nila sa secondary source at hindi napanood yung buong clip. So next time po, panoorin na lang natin yung buong clip. Wag ganon, media. At saka sisingilin ko kayo, Bombo Radio Coronadal, ng aking PRP dahil talaga pinapakupa ko ang buwisit sa inyo ni Maharlika. Yeah. No, kasi kung nakita nyo naman, nakipag-friendship naman ako sa mga mainstream media dahil naman, ako naman kasi hindi ko talaga sila ituturing na kaaway personally. Yun nga lang, kapag may mga mali sila, talagang dapat nating boljakin. Nakita nyo naman si Maris Umali. Actually, meron pa tayong mga i-review doon na pero wag lang ngayon, kasi we have to verify.
And, okay, sinasabi ko, BFF na kami ni Marisa, wag tayo mga away or something. Candidly yun eh. I mean, yung iba kasi binibigyan ng twist. I was joking sa harap ng mga na talaga kami BFF na literal. Hindi ka kami nagte-text, hindi kami nag-uusap or something. Kaya lang yun yung initial reaction ko dahil nga gusto nating pahupain yung tension both parties. Kasi kung makikita mo yung spokes, di ba, yung iba nagagalit. Kinukuyog si Marisa. Kinukuyog siya talaga. Alam mo talagang si Maharlika, gusto lang talagang kainisan ng taong bayan ang mainstream media. Totoo yun. Ginatungan pa niya, no? Pero hindi, nahon tayo. And kung for views lang tayo, my God, marami, pwede tayong gumawa, ako personally, no? Kaya kong gumawa ng mga eksena doon. Pero hindi naman yun yung mission natin. Para kay PRRD. So again, Bombo Radio, dahil pinakiusap kayo ni Smokes Roque, hindi ko na kayo i-jujutang ginin. Wag na. Tsaka Bombo Radio ko ron nadalian. Hindi ba yan? Pero kanila din yan, di ba? Kanila rin, pero maliit na operasyon kung ikukumpara mo sa mas malaki yan. Pero supported talaga ni PRRD ang Bombo sige, Radio. patawad na lang. Kasi baguhin nyo na lang yan. Network yan. Paki-edit lang yung sinabi nyo kasi hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun ang nangyari. Tanong is, hindi ka pa sinisi. Hindi sinabi na ikaw talaga ang dahilan. Diba? Dapat ang tanong ko, VP Sara, kasi ikaw talaga yung dahilan. Kaya ganun. Hindi naman ganyan. So anyway, balik tayo, Spokes, no, sa mga pinag-usapan natin na kanina na mga nakakahabag na mga kwento ni Inday Sara. Ano yung ano sa'yo doon, tumatak sa mga sagot ni Inday? Yung pag-aamin niya, na bago ito sa headshot ko, wala siyang relasyon with Veronica. So talagang, to me, akala ko naman dahil kahit paano, kahit ibang nanay, no, meron talaga silang relasyon. No? Pero mukhang ang pagdinig ko sa kanya is until nangyari ito, wala silang relasyon. At nagkaroon lang talaga ng baby sister nung nangyari ito at kailangan nilang magkaisa para sa kanya. So sa akin, yung the fact that she opened up to the public dyan, yun yung touching Para kasing tinuring na niya yung bahagi na ng pamilya niya. At sabi kasi ko na, very personal yun. Very personal yan. So sabi ko, karapat-dapat talagang maging presidente ito. Kasi yung presidente niya, wala nang ginawa. Kundi, ngiwi. Oh, yeah. Yeah, trending na yan. And also, alam mo, natuwa ako doon, yung unang salvo pa lang ng mga tanungan, no? Yung tungkol kay, yung sabi niya, tanong natin kung ano yung nag-transpire sa loob. Sabi niya, ito lang yung boyfriend. Tinatanong ko sa boyfriend niya. Alam mo, si Inday Sara, very candid talaga. Oo. Remember yung isang visit naman niya, ano pinag-usapan niyo doon? Mga girlfriend. Ngayon naman, boyfriend ni Kitty. Which is, alam mo yun, nakakatawa. Tapos medyo nag-blush talaga si Kitty. Siguro na nagulat bata. Kasi naman sa ganda naman niya. Talaga naman magiging protective father ako. Ako tatay ni Kitty. Huwag kayong magkakamali. Oo. So, diba? Yun. At talagang at least araw-araw, and every time na magpunta si Vice President doon, talagang hindi niya nakakalimutan na mag-spend ng time sa mga Filipino na bumibisita doon. Yun ang pinakamaganda sa kanya. Talagang kahit na nagmamadali na siya, may meeting na pansin kanina. May meeting siya ng 4:30. 5 na yun Pinagbigyan pa talaga niya. So, ano yung tinanong mo kanina na wala ako sa... May tinanong ka kanina sa kanya. Sa amin na muna yun. Tsaka na tayo magkakaroon ng no, public yun. Ang public yun during the live. Yung dalawang lalaki bibisita. Oo. Kasi sabi ko, yung dalawang babae nagpapalitan. So ang sabi naman ni Kitty, mag-aano sila, magre-reviewhan. Kasi hindi po pwede na narito si Presidente sa dahig na walang next of kin, no? At dahil nga single ngayon ang ating presidente, no? Dahil single. Single. Dissolved yung marriage na kay Ma'am Elizabeth at wala naman siya ibang pinakasalan. Ang talagang next of kin niya ay mga anak. Mga anak. No?
Bagamat dito naman sa Netherlands, recognize din yung domestic partnership. No? Pero importante na hindi magkakaroon ng pagkakataon na walang anak kasama dito si PRRD. At so dapat may isa sa kanila. Nandiyan si Veronica ngayon, pwede na siyang bumalik at makipagpaka naman dyan sa mga walang yung mga congressman na yan, no? Na siya impeach, no? Yeah. So, kaya nga sabi ko, alam mo ma'am, usap kami after a while, talaga ayaw ko makadagdag sa mga problema dahil alam ko, dumaan ako sa mga pagsubok, pero yung mga pagsubok ko baliwala sa pagsubok mo, mantakin mo. Merong impeachment, merong disbarment na apat-apat, merong incitement to sedition, no? Pati yung asawa niya kakasuhan, yung kapatid niya kakasuhan, at ngayon yung tatay niya nasa kulungan. Ang dami-dami niyang ayusin bago pa umalis dahil siya talaga inaasahan ni PRRD na mag-ayos ng kanyang buhay, no? In fact, ang sinasabi niya, habang nandyan si Inday Sara ang bahala sa akin. So, ganoon talaga yung matinding tiwala ni PRD kay Inday Sara. Sabi ko, I cannot put myself in your shoes. Masyadong dami mo ng responsibilidad. Alam mo, lumiti na lang siya. O nga, madami, pero alam mo, kakayanin. Although tayong dalawa, pinagdadaanan din sa kamay ng mga bangag, so mas matindi yung kay Inday. Kasi talagang wow. Impeachment, apat na criminal cases, kaso sa kapatid, kaso sa asawa. Kasi, diba? Gusto talaga nila eliminate ang mga Duterte. Hindi sila titigil. Titigilan mga kababayan. Kaya hindi rin tayo tumigil dapat. Kaya ako, inaasahan ko talagang tuloy-tuloy silang pupulbusin din ako. Pero it is my honor na ako at talagang hindi po ako bibitiw. Ngayon pa ba ako bibitiw? Alam ko naman kung anong katotohanan. No? So it is an honor. So kahit ano bang gawin nila, I make no regrets. I have no regrets na ganito po akong Duterte dahil ako siguradong mas malaking kabutihan ang ginawa at ng Duterte sa Pilipinas administrasyon. Yeah, kaya talagang dapat hindi rin tayo tumigil, no, sa pag-support talaga sa pamilyang Duterte. So, ayun lang, yung mga questions kanina, it's more on talaga, no, yung very honest yung mga sagot ni Inday Sara, at syempre hope pa rin natin, no, wish natin na mapauwi na nga yung Pangulong Duterte. So paon pa President Duterte kaysa sa atin. Tatay, hindi ko mo kami iwan dito. Pumasok kami rito para kasama ka, iwan mo kami. Alam mo, actually kanina nung nandun ako sa folks, iniisip ko talaga, sabi ko, what if kaya kung mag-break ako ng something? Para na makapasok, makulog na sa loob. As long as doon ako ikukulong sa loob. Paano pala ako hindi ko? Yun na nga ang problema. Kasi Hilton of Prisons yun Paano kung hindi ka mag-qualify doon? Ayun na nga. Kaya sabi ko, what if kaya mag-break ako ng something dito dyan o pupunta ako or whatsoever para lang magpakulong ako? Yan, tama ka. But for sure, hindi naman ako ikukulong doon. Kaya change. Oo nga, anyway, hindi na. Mahal ka namin, antayin ka na namin lumabas. Hindi ka kami papasok dyan. Hindi na kami papasok dyan. Pero di ba naisip mo ba? marami doon kanina. Kasi nakakawa, wala ko usap si Presidente Duterte. Alam naman mga nakapunong doon, mga ibang lahi, mga Africans, sagutin ko kaya sa Bisaya yan. Oo. So yun yung mga tinitingnan natin, but imposible yan. Pero ngayon, ang support lang talaga natin, huwag tayong tumigil sa pag-protest, peaceful protest. Kasi talagang uubusin tayo. Not lang kami. Kayo lahat na mga kritiko. Kaya talagang dapat tuloy-tuloy ating paninindigan. Nga, di ba, folks? So kanina, I think your interview or sa iyong vlog, may binabanggit ka, pwede talagang managot itong mga maestrado dito sa ICC. Kasi nga, ang sabi ko, ang krimen na nagawa nung kinidnap nila sa Presidente, yan ang arbitrary detention. Bakit? Gawain ng taong gobyerno. Meron silang pinaresto at pinagkait ng kalayaan. At ito ay walang legal na basihan, no? At lahat elementary yan, nandoon, no? Sila yung mga pulis, tore, presidente, mga members, at sila nandito na, no? Talagang hindi nila presidente sa airport, no? Dinadala na sa Villamor. At syempre, ito ay walang legal na basihan kasi nga yung warrant of arrest, hindi pa naman humihingi ng pagtutulungan ang
ICC sa ko kung itong mga bagay-bagay na ito ay nailabas na sa mga mahistrado ng ICC at hindi pa rin magdeklara na walang jurisdiction, di kasama na sa konsabahan ng arbitrary detention ng mga mahistrado ng ICC. Yeah. Pero premature pa kasi ngayon bibigyan pa ng sahaing ebidensya na talagang illegal yung pag-aaresto. So kapag sila ay talagang sasabihin na main pa, wala kami pakialam, mali namin paano siya na-aresto, ayun, magkakaroon sila ng pananagutan sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Also for arbitrary detention kasi paghuli kay Presidente mismo, walang legal na basihan dahil hindi nga nasunod yung proseso na nakasaad mismo sa Rome na siyang bumuo at nagbigay ng kapangyarihan sa ICC para maglitis ng ganitong mga kaso. Yeah. Spokes, napag-usapan natin kanina, nandun tayo sa ICC na posible na mag-file ng motion to dismiss, 'di ba, ang ating kampo. So let's say for example, nag-file tayo today. Usually mga ilang days ba yan magtatakbo yung motion? Walang time frames unlike sa ating hukuman na United States within 90 days kailangan ma-resolve ang mga pending resolutions. Dapat tayo magkatay ng confirmation hearing sa September. Yeah. Kasi yung argumento na walang jurisdiction ng hukuman dahil sa illegal yung pamamaraan ng pag-aresto at saka wala naman talagang jurisdiction dahil bumitiw na tayo at nagsimula ang preliminary investigation sa ikalawang taon. Sabi ng Rome Statute, sa loob ng dapat ng isang taon lamang na magsisimula ng preliminary investigation at wala ng jurisdiction. Dahil nga dito sa mga kadalahan na neto, dapat at the soonest time possible, ihain na yung motion to dismiss. Alam ko naman ang binibigyan prioridad ay yung provisional release. Pero in-explain ko nga kanina din kay VP na sa lahat ng kaso na dinig ng bibigyan ng provisional release sa mga akusado ng core crimes. Yung crimes ng war crimes, crimes against humanity, genocide. Ang nabibigyan lang yung mga crimes against administration of justice. Yung mga pananakot ng testigo, yun yung mga nabigay ng provisional release. So sa akin naman, dapat isabay na yung provisional release at saka yung motion to dismiss. Kasi lalo na yung issue, kung nagsimula sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, that's a legal issue. Wala na kailangang ebidensyang ipasok. Dahil yan ay alam ng hukuman kung ano nangyari. And that's a purely legal issue na karoon ng dyan sa Burundi na nagpatuloy ang preliminary investigation dahil nagsimula ang preliminary investigation within the 1 year na matapos mag-withdraw. Ito, second year na So, isubmit na yung issue ng jurisdiction na sa ganoon, nakauwi na ng lalong mabilis na panahon ang presidente. Now, hindi po ito pwedeng akusahan ni Kaufman ako yung naghimasok kasi hindi nga ako abogado. So, pwede kung may karapatan ako magdakdak. Lalo na, least counsel din naman ako Diba? Pareho naman ang least counsel ng ICC, At sa akin lang, ako Pilipino, kaya alam ko ang ugali ni Presidente Duterte na talagang hindi po yan tatagal sa kulungan. Hindi siya magkakasakit, kundi sa sama ng loob na talagang ayaw niya na husgahan siya ng dayuhan. Yeah. Sa lalong mabilis sa panahon, iuwi na. Itagahan niyo po yan sa bato. Kung may mangyari kay Presidente, hindi dahil sa sakit, dahil po sa sama ng loob, na yung pinakaayaw niya na huhusgahan ng mga dayuhan at siya ililitisin hindi sa Pilipinas. Mas gugustuhin po niya umanaw na kaysa matuloy ang proseso niyan. Yan po talaga ang pagkakakilala ko. Kaya the soonest time possible na motion to dismiss, dapat gawin niya. So speaking of pagkakilala mo kay Smokes, napag-usapan niyo bang dalawa itong sa ICC? Local yes. Yeah. In fact, nagsimula po yan 2018. Kasi nagsimula naman lahat ito. May isang Harvard professor na nagsulat na dapat malitis si President. Pero na ng tinatawag na preliminary examination. Yung preliminary examination, hindi pa yan stage ng hukuman. Kasi prosecutor lang involved dyan. At ako nga spokesperson doon, isa na nagtulong na maging miyembro tayo ng ICC, mukhang linalabag ng prosecutor yung dahilan kung bakit tayo pumayag na maging kasapi ng ICC. Pumayag lang naman tayo dahil kinakailangan court of last resort ang ICC. Kinakailangan, pag hindi gumagana ang gobyerno, walang hukuman na gustong maglitis ng mga ganitong karumaduman na krimen, meron pa rin maglilitis. Pero nangyari nga doon, nagdeklara yung prosecutor na magsisimula siya ng preliminary examination, hindi preliminary